Maayong hapon sa tanan. Praktisan ako to kaniya. Salamat sa Diyos na ako po ay nabigyan uli ng pribilehiyo na makadala sa pulong sa Ginoo. So pagpasensya niyo na ako, magtagalog ako kasi chinat ko yung aking yung mga kapatid natin doon sa Manila. Sabi ko, dahil wala ako diyan, manood kayo ng live ngayong hapon. Kasi ako yung magdala sa salita ng Diyos, kaya siguro baka may nanonood, kaya magtatagalog ako. Amen? Okay po, so hindi na po magtatagal, magpapasalamat lamang po ako sa ating pastor at salamat sa Diyos na binigyan ako ng oportunidad na makadala sa pulong sa Ginoo. Ang among purpose, bakit kami nandito is it's not expected na makasama ko yung aking pamilya sapagkat na nasanay na ako. Pag umuwi ako ng Mindanao, ako lang mag-isa. So salamat sa Diyos. Binigyan kami ng oportunidad ng Diyos at ang ating pastor na makauwi kami dito. 5 years bago nakabalik ng Mindanao ang aking pamilya. Nung umalis kami, 3 pa lang. Ngayon, 5 na. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon. So 2 na po yung aming production sa Nueva Ecija. So kaya salamat sa Diyos mga kapatid. Salamat din po sa inyong prayers and support sapagkat ang gawain po sa Nueva Ecija, hindi naman po lingid sa inyo na yun po ay extension church ng Pigkarangan. So ang pastor po doon, walang iba kundi ang ating pastor at ako po ang tumatayo lamang bilang assistant niya habang siya po ay wala at nagdadala ng salita ng Diyos at salamat sa biyaya ng Panginoon. Binigyan ako ng opportunity. Even I know, even myself, pag palagi kong ini-evaluate yung aking sarili, hindi ko po lubos maisip na binigyan ako ng Diyos ng oportunidad na makapag-lead ng mga tao doon po sa lugar na kung saan doon kami inilagay ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Once again, church, salamat sa inyong prayers and support, even sa ating pastor at sa kanyang pamilya, Ma'am Gemas, Ma'am Am-Am, at saka si Brother GR, kasama ng asawa ni Ma'am Am-Am. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawain doon po sa Nueva Ecija. So hindi na po tayo magtagal, tayo po ay tumayo at dito po tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Napakaiksi lang po ng ating oras at dito po tayo sa salita ng Diyos. So 1 Corinthians chapter 16, verses 13 to 19, mga kapatid. In 1 Corinthians chapter 16, verses 13 to 19, basahin lamang po natin ito ng sabay-sabay. Pwedeng yung lakasan, pwede rin yung hinaan, pero sabay tayo. So kung saan ako hinto din kayo. So tayo po ay magsimula. Ready? Read. Watch ye, stand fast in the faith. With your like men, be strong. Let all your things be done with charity. I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruit of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints, that ye submit yourselves unto such, and to everyone that helpeth with us, and laboreth. I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, for that which was lacking on your part, they have supplied. For they have refreshed my spirit in yours. Therefore, acknowledge ye them that are such. The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord with the church that is in their house. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa manaming nasa langit, once again, Panginoon, maraming salamat po sa oportunidad na iyo pong inalaw sa aking buhay na magamit upang magbahagi po ng iyong salita. Salamat, Panginoon, even sa aking mga pagkukulang, patuloy po ang iyong biyaya sa aking buhay at salamat sa oportunidad na ang mga kapatiran sa lugar na ito ay patuloy na nagpapagamit para po sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. At ang dalangin ko po this afternoon, Panginoon, gamitin niyo po ako as an instrument
to share your word. Hindi po aking sarili ang makita, hindi aking sarili ang maitaas, bagkos ang iyong salita, Panginoon, ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan, especially the Lord Jesus Christ as our Savior, O God, this afternoon, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mag-bless sa bawat isa. Ikaw ang patuloy na kumilos, ang katagumpayan, ang patuloy namin kiniklaim, Panginoon, sa hapong ito. Ito po aming dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Okay po, makaupo na po ang lahat. Now, the title of God's message this afternoon, mga kapatid, Be a Growing Christian. Amen? First of all, mga kapatid, as a Christian, hindi po yan basta-basta lang na pangalan. Amen? Being a Christian, mga kapatid, hindi po natin yan nakamit dahil tayo ay kinilalang Christian religion. Amen? Hindi mo rin nakamit ang word na Christian dahil ikaw ay pinanganak sa pamilyang Kristiyano. Amen? Bagkus the word Christian, yan po ay personal na pangalan na nangyari o nakamtan natin the moment we receive and we believe the Lord Jesus Christ. Amen? No atin pong sinampalatayanan si Jesus Christ as our Lord and Savior at tinanggap natin siya sa ating puso, mga kapatid, tayo po ay tinawag na Kristiyano. Amen? Now, this afternoon, the question is, are we a growing Christian? Amen? Now, kung sa sarili mo, nasasabi mo na I am a Christian, o sinasabi mo na ako ay isang mananampalataya, ako ay isang Kristiyano, ang tanong, mga kapatid, this afternoon, are we growing Christian? Amen? Tayo ba ay lumalago bilang isang mananampalataya? Not just a Christian, not just being a Christian, ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Bagkos dapat ang nais ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay lumago sa ating buhay Kristiyano. Kayo papayag kayo pag nagtanim kayo ng saging, saging na siya, tinanim mo. Pero yung saging, ganun lang kalaki. Amen? Papayag kayo na nagtanim ka ng saging, yung saging na itinanim mo, ilang buwan na, ilang taon nang nakalipas, ganun lang din. Pero saging ang tawag. Amen? Di ba hindi yan ang nais natin? Hindi yan ang plano natin. Gusto natin pag nagtanim tayo ng saging, pagdating ng ilang buwan, lumaki na, saging pa rin, at nung lumaki na, namunga, saging pa rin. Pero hindi ibig sabihin na saging lang siya, walang pinagbago. Amen? Nakita mo yung pagbabago. Simula nung siya ay maliit, lumaki, at hindi lang siya basta lumaki, siya po ay namunga. Amen? Yan po yung nais ng Diyos sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Now, the question is, are we a growing Christian? Amen? Or masasabi mo ba sa sarili mo, I am a Christian and I am a growing Christian? Amen? Or minsan, marami sa atin, mga kapatid, Pastor, lumalago na po akong Kristiyano, hanggang doon na lang ako, tama na. Now, mga kapatid, ang nais ng Diyos, kahit gaano ka na katagal na Kristiyano, kahit gaano ka na kalagong Kristiyano, kahit ilang taon ka nang naglilingkod sa Diyos, wag na wag mong iisipin na hanggang dyan ka na lang. Amen? Being a Christian, mga kapatid, hindi yan patagalan. Hindi yan kung ilang taon ka na. Ngunit ang pagiging Kristiyano at ang paglago sa buhay Kristiyano, hanggang tayo po ay nabubuhay, dapat hindi tumitigil ang ating paglago. Amen? Hindi ibig sabihin na marami ka nang nagawa sa gawain ng Panginoon, growing Christian ka na. Amen? Hindi ibig sabihin marami ka nang nadalang kaluluwa sa Diyos, growing Christian ka na. Hindi ibig sabihin natapos mo nang basahin ang Biblia from Genesis to Revelation, you are a growing Christian. Amen? Bagkus marami sa atin ngayon, mga kapatid, maraming nagkiklaim na Christian, matatalino sa Biblia, ngunit mali ang kanilang pamantayan, especially sa kaligtasan. Amen? Kaya ang pagiging Kristiyano, hindi po yan basta-basta ang pangalan, mga kapatid. Hindi po tayo naging Kristiyano dahil sa ating relihiyon. Tayo ay hindi naging tinawag na Kristiyano dahil tayo po ay ipinanganak na sa pamilyang Kristiyano. Bagkus kung titingnan natin sa Biblia,
Alam niyo po kung ilang beses lang binanggit sa Bible ang word na Christian? 3 times. Amen? At unang nabanggit yan sa Book of Acts. 2 beses binanggit sa Book of Acts at isa sa 1 Peter. 3 times lang binanggit ang word na Christian sa Bible. At ang unang nag-mention yan, kung titingnan natin mga kapatid, ang sabi doon, ang mga mananampalataya sa Antioch tinawag na mga Kristiyano. At ang una pang nagsabi niyan, hindi mga mananampalataya. Amen? Kundi yung mga taong nakakita sa mga mananampalataya na sumusunod kay Kristo kahit kapalit ang kanilang buhay. Amen? Kaya being a Christian is not just a normal life, mga kapatid. Hindi basta-bastang buhay. Hindi basta-bastang pangalan. Bagkos kung titingnan natin sa Bible, ang sabi ng Biblia, ang pagiging Kristiyano, dapat handa kang magsakripisyo, handa kang mamatay para kay Kristo. Amen? Yan yung word ng Kristiyano. Now, kung kiniklaim mo ngayon this afternoon, you are a Christian, ang tanong, handa ka bang magsakripisyo? Handa ka bang mamatay para kay Kristo? Amen? Now, kung ang sagot mo, Pastor, parang hindi ko kaya. Ibig sabihin, hindi ka Kristiyano. Amen? Ibig sabihin, you are not totoo, hindi ka totoong Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano, una, higit sa lahat, sumampalataya ka kay Kristo. Amen? Pangalawa, naunawaan mo na ang buhay mo ay para lang ito sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Hindi ko po sinasabi na dapat wala ka ng ibang gawin. No, mga kapatid. Pero the word Christian, yan po yung nais ng Panginoon na maunawaan natin. Na kung ikaw ay Kristiyano, dapat ibinigay mo na ang buhay mo sa Panginoon. Amen? So be a growing Christian. Hindi na po tayo magtatagal, mga kapatid. Number one, be a growing Christian. Number one, having a desire to know God's Word more. Amen? Being a Christian, kung talagang sinasabi mo sa sarili mo na I am a Christian, or gusto mong lumago sa iyong buhay bilang isang mananampalataya, the question is, ikaw ba ay merong desire na makilala o malaman ang salita ng Diyos higit pa? Amen? Pastor, alam ko na lahat ang salita ng Panginoon. Halos memorize ko na. Now, mga kapatid, even sa ating binasa, I believe marami nyo nang nabasa yung marami beses nyo na nabasa yung 1 Corinthians chapter 13, chapter 16, verses 13 to 19. Maraming beses nyo na yung nalaman, mga kapatid, nabasa. Pero I believe, hindi ibig sabihin na maraming beses nyo nang nabasa, alam nyo na ang ibig sabihin nito, wala nang ibang ipapahayag ang Diyos. Amen? Bagkus dapat maunawaan natin, mga kapatid, being a growing Christian, kahit paulit-ulit nating naririnig. John 3:16. Kung talagang lumalago kang Kristiyano, every time na marinig mo yung John 3:16, excited ka na mapakinggan ang John 3:16. Amen? Bakit? Meron kang desire. Amen? Meron kang hangarin na ano kaya ang ipararating ng Diyos sa akin? Ano kaya ang ihahatid ng Diyos sa akin? Bakit binanggit ang John 3:16? Amen? Hindi yung John 3:16, memorize ko niyan kahit nakapikit. Kayang-kaya ko yung i-memorize. No, mga kapatid. Kahit memorize mo na yan, as long as na merong nabanggit na John 3:16, I believe merong nais iparating ang Diyos sa atin. Amen? Matthew chapter 4, verse 4. Sino nakamemorize? Matthew 4:4. Yung pinakalaman ng Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Amen? Memorize na natin yan. Pero ang tanong, mga kapatid, as a growing Christian, ano ba talaga ang nais iparating ng Diyos? Bakit niya sinabi na ang tao ay hindi lang dapat nabubuhay sa tinapay, bagkos dapat tayo rin ay nabubuhay sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen? Sino sa atin dito nagsawa ka ng kumain ng kanin? Kasi nakatikim ka na ng kanin. Di ba wala? Amen?
Bakit? Meron kang desire. Na kahit nakakain ka na ng kanin, kailangan mo yung kanin. Kasi pag hindi ka na kumain uli ng kanin, pwede kang manghina. Amen? Hindi ibig sabihin, nakakain na ako ng kanin, okay na. Hindi na ako kailangan kumain. No, mga kapatid. Bakit? Dahil merong nais ibigay ang kanin sa ating katawan. Amen? Ganon din po ang salita ng Diyos. Kahit paulit-ulit mo yang napakinggan, kahit paulit-ulit yang sabihin sa atin mga kapatid, every time na marinig natin ang salita ng Panginoon, I believe merong nais iparating ang Diyos sa atin. Amen? Man shall not live by bread alone. So ibig sabihin, a growing Christian mga kapatid, meron siyang desire na lalo pa niyang maunawaan, lalo pa niyang mayroon siyang makuha sa salita ng Panginoon. Amen? You have a desire. Iba yung merong desire sa walang desire. Amen? Yes, mga kapatid. Ang laki po ng pagkakaiba na gusto mong malaman, may alam ka sa salita ng Diyos kaysa sa merong kang hangarin na malaman ang salita ng Diyos. Amen? Mostly, alam yan ng mga Bible student. Napagdaanan po namin yan noon sa seminary. Sa Bible school, merong requirements kami noon na dapat makabasa kami 5 chapters a day. Meron pa ba yun ngayon? Makabasa 5 chapters a day. Pag hindi ka makabasa ng 5 chapters a day, meron kang demerit. So kahit hindi mo gusto, kahit wala sa puso mo, kailangan mo magbasa ng Biblia. Bakit? Kasi pag hindi ka nakabasa, didimeritan ka. Amen? So hindi ibig sabihin mga kapatid na nagbabasa ka ng Bible, okay na. Amen? Minsan, ang salita ng Diyos, binabasa lang natin dahil wala tayong choice. Amen? Minsan, nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos because we have no choice. Pero iba yung may desire. Amen? Iba yung meron kang hangarin. Ibig sabihin, excited ka. Excited kang malaman kung ano yung nais iparating ng Diyos. Excited mong malaman kung ano ba yung nais ipakita ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Dahil meron kang desire. At hindi ka tatamarin. Amen? Bakit nandoon yung desire, mga kapatid? Kaya be a growing Christian. Kung gusto mo talagang lumago sa iyong buhay Kristiyano, hindi lang yung basta-basta ka lang nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Dapat ilagay natin sa puso't isipan natin, mga kapatid, para tayo ay patuloy na lumago sa ating buhay Kristiyano, dapat magkaroon tayo ng desire. Amen? Hangarin. Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, na hindi ko ginagawa ang pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ko ginagawa ang pakikinig ng salita ng Diyos dahil lang wala akong choice. Because this is your will in my life. Amen? Ito yung kalooban mo, Panginoon. At marami ka pang nais iparating sa aking buhay. Amen? In 1 Peter, mga kapatid, in 1 Peter chapter 2, verse 1 to 2. Wherefore, laying aside all malice and all guile, and hypocrisies and envies, and all evil speaking, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Amen? Yung baby, hindi lang yan dumidede dahil gusto lang niyang dumide. Amen? Bagkos, yan talaga ang kanyang desire. Amen? At kung titingnan natin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, as a newborn babes. Sabihin dapat, kung hindi mo, ang baby, kung hindi siya makainom ng gatas, hindi siya magkakaroon ng fulfillment. Amen? Yung baby namin, second usher, alam namin yan, pag gumising yan, iiyak. Tapos dalawa lang yung pinagpipilian namin, either masama yung pakiramdam or gutom. Tapos pag nilagyan ng mansanilya yung kanyang bunbunan, yung paa, hindi pa rin tumigil. Pag pinadidi mo, titigil na.
Bakit? Yung desire niya, na-receive niya. Amen? Natanggap. Ang tanong mga kapatid, ang tanong sa atin this afternoon, as a Christian, meron ka pa bang kasiyahan na makinig ng salita ng Diyos? Amen? Masaya ka pa bang nakikinig sa salita ng Diyos? O baka nandito ka ngayon? Baka nandito ka ngayon pero hindi ka nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Sometimes marami sa atin Kristiyano in name, but not Christian in deed and in heart. Amen? Kristiyano lang tayo sa pangalan, pero hindi sa gawa at hindi sa puso. Bakit? Ang lakas nating magsabi, I am a Christian. Kahit lumabas ka dyan sa labas, magtanong ka, lalo na pag hindi Muslim, sasabihin sa'yo, Kristiyano ako. Amen? Pero yung word na Christian, hindi po yung basta-basta mga kapatid. Dapat makita una si Kristo sa iyong buhay. Amen? At meron kang desire na makinig ng salita ng Panginoon. Kaya madaling ma-determine ang totoong Kristiyano. Amen? Having a desire to know God's Word more. Pangalawa mga kapatid, be a growing Christian. Not only meron kang desire na makilala pa, matutunan pa ang salita ng Diyos, kundi mga kapatid, having a desire to obey God. Amen? Meron tayong desire na sumunod sa Diyos. Pwede kang sumunod nang walang desire. Amen? Pwede kang sumunod kahit wala kang desire. Ibig sabihin, sumusunod ka dahil lang napipilitan ka. Amen? Or sumusunod tayo dahil lang wala tayong choice. Wala tayong choice. Mga Bible student, bakit every Sunday, first service, second service, nandito kayo? Wala kayong choice o sumusunod kayo sa Diyos? Amen? Members, bakit every Sunday, Thursday, nandito tayo? Wala ba tayong choice? Or yan talaga yung ating desire sa puso natin na gusto nating sambahin ang Diyos, gusto nating sumunod sa Panginoon? Amen? Dapat ma-evaluate natin yan mga kapatid. As a growing Christian, dapat meron tayong desire na sundin ang Diyos sa buhay natin. Even sometimes, para bang hindi ka masaya. Amen? Parang, Pastor Dio, parang napipilitan yon na hindi ka masaya pero sumusunod ka. No, mga kapatid. Yung desire ba na hindi sa lahat ng panahon maganda ang iyong buhay. Amen? Hindi sa lahat ng panahon masigla ka. Merong time na kung saan parang dahil sa dami ng problema sa ating buhay, para bang minsan naghahalo yung, susunod pa ako sa Panginoon or hindi na. Pero dahil meron kang desire, kahit ang daming pagsubok, nakapagpapatuloy tayo. Amen? Because we have a desire. Ganun po mga kapatid. Yung nais natin. Minsan mga kapatid, yan yung isa sa nagtutulak sa atin bilang isang mananampalataya. Yan yung nagpupush sa atin bilang Kristiyano na kahit anong mangyari sa buhay natin, hindi tayo titigil sa pagsunod sa Diyos. Amen? Now, in 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, but as he which has called you is holy, so be holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. Amen? That's the command of God. Ang tanong mga kapatid, minsan ginagawa natin itong rason, tao lang po ako, makasalanan. Amen? Tao lang. Yes mga kapatid, tayo po ay makasalanan. Hindi na po yan mababago. Even you are saved. Hindi ibig sabihin na ligtas ka na, hindi ka na nagkakamali. Amen? Pero kung ikaw ay totoong mananampalataya, dapat hindi mawala sa iyong puso yung desire na dahil ako ay mananampalataya, kahit marami akong pagkukulang,
susunod at susunod ako sa Diyos. Amen? Lastly, mga kapatid, dahil wala na tayong oras. Amen? Lastly, be a growing Christian. Amen? Una, paano mo masasabi na ikaw ay talagang lumalago sa iyong buhay Kristiyano? Dapat meron tayong desire. Amen? May desire ka na matutunan pa, meron kang desire na makinig ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, meron kang desire na sundin ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Lastly, mga kapatid, having in love to God's work. Kanina napakinggan ko yung preaching ni Kuya Dennis. Ang gawain ng Panginoon, mga kapatid, this is the reason bakit tayo na-save. Amen? Ito yung dahilan bakit ka na-save. Hindi ka niligtas ng Diyos para wala lang. Amen? Hindi ka na-save para lang umupo tayo. Hindi tayo na-save para lang matawag tayong Kristiyano. Bagkus iniligtas tayo ng Diyos para maghamit, para ang iba na hindi pa nakapakinig at hindi pa nakatanggap ng kaligtasan ay marating ng salita ng Panginoon. Amen? Ako nagpapasalamat ako sa Diyos, mga kapatid. Short testimony. I got saved December 1, 2012. Pangalawang araw ko po dito sa Pigkarangan. Pangalawang araw. Nung dumating po ako dito, November 31 ba? 30. December 1, binahagian ako ng aking kapatid patungkol sa gospel. Lumaki po ako sa tinatawag Christian religion. Southern Baptist ako noon nung maliit pa kami. Tapos nung dumating ako sa Manila, kami po ay born again Christian religion. Pero nag-edad ako ng 24 years old. Noong December 1, 2012, 25 years old, doon ko natanggap ang kaligtasan. Doon ko naunawaan na hindi pala relihiyon ang makapagliligtas. Amen? Doon ko naunawaan na hindi pala ang mabuting gawa ang makapagliligtas. Ngunit walang ibang makapagliligtas sa atin, only the Lord Jesus Christ. At salamat sa Diyos sa mga tao na ginamit, especially ang ating pastor, to challenge us na dapat kung ikaw ay totoong ligtas, dapat ipagamit mo ang iyong buhay para sa gawain ng Panginoon. Amen? Pastor po, siya po talaga ang isa na nagbibigay sa akin ng lakas bakit ako nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dahil sa kanyang testimony. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, na kahit sa dami ng mga pagsubok na dumaan sa buhay, kahit sa dami ng mga trials na aming napagdaanan, bakit nakapagpapatuloy? Dahil ang nais ng Panginoon, kung talagang totoo kang Kristiyano, wag na wag mong iiwanan ang gawain ng Panginoon. Amen? Hindi po problema ang dahilan para tayo ay lumayo sa gawain ng Diyos. Hindi problema ang dahilan, hindi pagsubok ang dahilan para ikaw ay tumigil sa gawain ng Panginoon. At especially, mga kapatid, hindi blessing ang dahilan para ikaw ay tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Minsan, ang daming problema, napakasigasig natin sa paglilingkod sa Diyos. Ang sigasig natin magbasa ng Biblia, ang sigasig nating manalangin, pero nung pinagpala na ng Panginoon, nawala na. Amen? Nung ibinless na ng Diyos, halos hindi na mabuksan ang Biblia dahil ang cellphone, iPhone na. Amen? Halos hindi na mabuklat ang Biblia kasi iPhone na ang cellphone. Napakaliwanag na ng camera. Halos hindi na makapagdasal dahil pagising sa umaga, cellphone na ang iniisip. Kasi ang cellphone, mahal. Ang tanong, mga kapatid, are we growing Christian? Or baka naman papatay na tayong Kristiyano? Amen? Patuloy pa ba ang ating paglago? Salamat sa Diyos dito po sa Pigkarangan. Nung nawala kami 5 years ago, nung bumalik kami ngayon, ang dami ng hindi ko kilala dahil ang dami ng bago. Ibig sabihin, ang gawain sa lugar na ito, grabe ang paglago. Amen? Biyaya ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, hindi ito lalo pang lalago kung hindi tayo magpapatuloy. Amen? So I hope and I pray na meron tayong naunawaan sa salita ng Panginoon sa hapong ito, mga kapatid. Be a growing Christian. Salamat po.